Noong dekada 90, bago pa man nauso ang Facebook, YouTube at smartphones, mabilis kumakalat ang mga kwento sa pamamagitan ng mga usap-usapan. At sa lalawigan ng Cebu, may isang pangalan na mismong nagdulot ng matinding takot sa maraming komunidad. Isang pangalan na hanggang ngayon ay naaalala pa rin ng mga iilan. Ang pangalan niya, Lily. Ayon sa mga lumang kwento, si Lily ay isang simpleng babae lamang na naninirahan sa isang liblib na barangay sa Cebu. Hindi siya gaanong nagsasalita. Madalas ay nag-iisa lamang siya at bihirang nakikihalubilo sa mga kapitbahay. Ngunit may isang bagay na agad na napansin ng sino mang makakakita sa kanya. Meron siyang malaking peklat sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Walang nakakaalam kung saan niya ito nakuha. Kapag tinatanong siya tungkol dito, agad siyang nananahimik o kaya umaalis na lamang. Sa kabila nito, wala namang masamang sinasabi ang mga tao tungkol kay Lily. Isa lamang siyang ordinaryong babae. O iyon ang akala ng lahat. Nung magkaroon ng pagkakataon, nagpasya si Lily ng mga ibang bansa upang magtrabaho bilang katulong. Lumipas ang maraming taon. Unti-unting nakalimutan ng mga taga-barangay ang tungkol sa kanya. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang bumalik. Nung una, natuwa ang mga tao. Ngunit hindi nagtagal, napansin nilang tila may malaking pagbabago kay Lily. Lalo siyang naging mailap. Halos hindi na siya nakikipag-usap. Madalang na rin siyang makita sa umaga. Sa halip, mas madalas siyang nakikitang lumalabas sa 10 oras ng gabi. May mga kapitbahay na nagsasabing nakikita nilang umaalis si Lily bandang hating gabi. At bago pa man sumikat ang araw, saka lamang ito bumabalik. Hindi nagtagal, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang insidente sa barangay. May mga alagang manok, kambing at baboy na natatagpo ang patay kinabukasan. Ayon sa mga may-ari, tila wala nang natitirang dugo ang mga hayop. May ilan ding nagsasabing nakakarinig sila ng kakaibang sigaw tuwing hating gabi. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. At sa bawat kwentong kumakalat, iisa lamang ang pangalang laging nababanggit. Si Lily. Ngunit walang sino man ang may sapat na lakas na loob upang harapin siya. Isang gabi, may isang magsasaka na pauwi mula sa bukid. Bandang 2:00 na madaling araw nang napansin niyang may isang babaeng nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno. Sa una, inakala niyang isa lamang itong kapitbahay. Ngunit nang lapitan niya to, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Si Lily yun. Ngunit, punong-puno ng dugo ang kanyang damit. May bahi din ng dugo ang kanyang bibig. At nang mapansin ni Lily na may nakatingin sa kanya, dahan-dahan siyang ngumiti. Mabilis na tumakbo pa uwi ang magsasaka. Kinabukasan, buong barangay na ang nakakaalam ng kanyang nakita. At mula noon, hindi na pinapayagang lumabas sa mga bata pagsapit ng gabi. Sa paglipas ng mga linggo, lalong lumala ang takot ng mga tao. Kaya isang gabi, nagpasya ang ilang kalalakihan sa barangay na magbantay. May dala silang mga itak, flashlight at rosaryo. Bandang hating gabi, may napansin silang isang malaking baboy na paikot-ikot sa taniman. Kakaiba ang kilos nito at higit sa lahat, meron itong malaking peklat sa mukha. Naalala nila agad ang peklat ni Lily. Sa takot at galit, hinabol nila ang hayop. Nang makorner nila ito, isa sa mga lalaki ang malakas na tumaga. Isang nakakabinging sigaw ang biglang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ngunit hindi yun tunog ng isang baboy. Tunog iyon ng isang babae. Nataranta ang lahat.
At dahil sa takot, nagsitakbuhan sila pauwi. Pagsikat ng araw, binalikan nila ang lugar. Ngunit wala na raw ng baboy. Sa halip, may nakita silang bakas ng dugo na tila papunta sa bahay ni Lily. Agad nila itong pinuntahan. Ngunit nang makarating sila roon, wala na si Lily. Wala na ang kanyang mga gamit. Wala rin siyang iniwang bakas. Parang naglaho na lamang siya. At mula noon, hindi na siya muling nakita. May mga nagsasabing namatay siya ng gabing iyon. May ilan namang naniniwalang nakaligtas siya at lumipat lamang ng ibang lugar. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung ano talaga ang nangyari kay Lily. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling bahagi ng mga lumang kwentong bayan ng Cebu ang alamat ni Lily. Isa lamang ba itong urban legend? O may katotohanan nga bang nagtatago sa likod ng pangalang Lily? Ikaw, ano ang iyong palagay? I-comment ang iyong opinion sa baba. At kung nais niyo pang makarinig na nakakatakot na kwentong urban legend mula Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Hanggang sa susunod, at mag-ingat sa paglabas kapag 10 oras ng gabi.